Pasado 1:00 ng hapon, nakalabas ako sa aking pinagtatrabahoan. Tinapos ko kasi ang pag-iinkod nang sa ganun hindi ako magahol sa oras. Bitbit ko ang aking baon ay dumiretso na ako sa tindahan ni Aling Pasita upang bumili ng panghimagas. Araw-araw ay may tinda itong iba't ibang klase ng panghimagas. Masarap din ang pagkakaluto, kaya marami ang bumibili. Malayo pa lang ako ay tanaw ko na ang malawak na ngiti ni Aling Pasita. At katulad ng nakagawian, na ipagbalot niya ako ng fruit salad at sapin-sapin. Pagkatapos kong magbayad, ay muling umisi si Aling Pasita. Sinubukan kong hindi maapektuhan sa ngiti niya at kaagad umalis sa tindahan. Kahit palagi kong nakikita ang ngisi niya, ay medyo kabado pa rin ako sa hindi malamang dahilan. Pumunta ako sa kantina ng kumpanya at doon ko na kinain ang dala kong baon at panghimagas. Nagmamadali kong inubos ang pagkain nang marinig ko na may emergency meeting. Pagdating ko sa opisina ay nandoon na mga kasamahan ko sa trabaho. Ipinaalam ng boss namin na 1 linggo kaming mag-overtime. Nang sa ganoon, maisumiti namin ang proposal habang malayo pa ang deadline. Wala kaming kibuan ng mga kasamahan ko sa trabaho. Lahat nakapokus sa kanya-kanyang ginagawa. Hanggang sa hindi namin namalayan na gabi na pala. Mabuti na lang at nag-order ng snacks ang boss namin. Lumabas naman ako ng opisina nang makaramdam ng panunubig. Napilitan akong pumunta sa 2nd floor dahil sira ang banyo sa 1st floor. Ngunit biglang nanayo ang mga balahibo ko sa batok habang paakyat ako sa itaas. Dahil sa wala na akong ibang opsyon, kaya ipinagsawalang bahala ko na lang ang kaba na aking nadama. Iba talaga ang pakiramdam ko sa 2nd floor. Para kasing may nakatingin sa akin sa bawat sulok ng floor. Halos lahat ng katrabaho ko ay ayaw umakyat sa 2nd floor pagsapit ng gabi. Pagkarating sa CR, inilak ko kaagad ang pinto ng banyo bago umupo sa cubicle. Ilang sandali lang natigilan ako nang may marinig akong kaluskos sa labas ng banyo. Kaya nagmamadali kong tinapos ang pag-ihi at pabigla kong binuksan ang pinto. Isang nakakasulasok na amoy ang aking nalanghap, kaya mabilis kong tinakpan ang aking ilong. Nagpalingalinga ako sa paligid, ngunit wala naman akong makitang tao. Mabilis kong tinungo ang hagdanan pababa. Kulang na lang takbuhin ko ang opisina sa bilis ng aking paglalakad. Nanginginig na napaupo ako pagkapasok ko sa opisina. Hinamig ko muna ang sarili bago ipinagpatuloy ang pagtitipa sa computer. Naipagpasalamat ko na lang na walang nakapansin sa aking pagkabalisa. Pasado 10:00 na ng gabi nang matapos namin ang first page ng proposal. Paglabas namin sa building, nasulyapan kong bukas pa ang tindahan ni Aling Pasita. Kinalabit ako ng isa sa aking mga kasamahan at inayang bumili ng pagkain sa tindahan. Pumayag naman ako sapagkat kumakalam na rin ang aking sikmura. At nang makalapit na kami sa tindahan, kaagad naming naamoy ang masarap na barbecue at may fruit salad pa siyang tinda. Mukhang kagagawa pa lang dahil puno ang sisidlan nito. Aling Pasita, pwede bang dito lang kami kakain? Nakangiting tanong ko sa kanya. Tumango naman ito bilang pagsang-ayon. Binigyan niya kami ng tig-1 pinggan at 2 mangkok ng fruit salad. Nag-order na rin kami ng tig-2 kanin, barbecue at soft drinks. Nakangiti lang si Aling Pasita habang nakamasid sa amin. Maya-maya pa umalis ito upang kumuha ng pitsil na may lamang tubig. At habang kumakain ako, hindi ko naiwasang pagmasdan ng papalayong figura ni Aling Pasita. Hindi nakaligtas sa akin ang biglang pagtalas ng kanyang tingin. Ilang saglit pa,
Muli akong nakarinig ng kaluskos sa paligid. Nagpalingalinga ako hanggang sa dumapo ang aking paningin sa likod ng tindahan ni Aling Pasita. Walang bahay sa likuran ng tindahan nito na kung saan nandoon ang tila labahan ni Aling Pasita. Puro mga kahoy ang nakikita ko roon at malalagong talahib. Ngunit mukhang doon nang galing ang kaluskos. Kinalabit ko ang aking kasama upang tanungin kung may naririnig ba siyang kaluskos, ngunit umiling ito. Malapit na kaming matapos kumain nang tumayo ang kasama ko. Tinawag nito si Aling Pasita upang magbayad ngunit walang sumasagot. Maging ako man ay nagtataka nang walang sumagot. Tapos na rin akong kumain at si Aling Pasita na lang ang hinihintay namin upang makapagbayad na kami. Nakailang tawag na ang kasama ko kay Aling Pasita pero wala pa ring tugon kaya nagpasya na kaming pumasok. Tanging ang malamlam na liwanag mula sa gasera ang nagsisilbing ilaw sa loob ng bahay nito. Napakasangsang ng amoy sa loob. Malapit na kami sa may kusina nang bigla na lang sumara ang pinto. Lumapit ako roon upang buksan ito, ngunit tila nakalak ito mula sa labas. Nilukob ng kaba at takot ang buo kong sistema at ganoon din ang kasama ko. Panay pa rin ang tawag namin kay Aling Pasita hanggang sa napansin ko ang isang bata na nakasuksok sa ilalim ng mesa. May kung anong hawak itong bagay at mukhang sarap na sarap habang nilalantakan. Ngunit gano'n na lang ang panlalaki ng aming mga mata nang mapagtanto ang hawak-hawak nito. Sabik na sabik nitong kinakain ng mga laman loob ng nakahandusay na tao. Wakwak ang tiyan nito at naliligo ito sa sariling dugo. Hindi namin napigilan ng kasama ko ang panlalamig habang nanginginig na napapaatras. Mabilis kaming nagkubli sa isang sulok nang biglang lumabas si Aling Pasita sa silid. Malakas ang kabog ng aking dibdib nang lumingon ito sa aming direksyon. Nakita ko ang napakapangit at kulukulubot nitong pagmumuka. Magulo ang kanyang buhok at mapula ang mga mata. May mga pangil din ito at may dugo ang gilid ng kanyang labi. Mahaba at matutulis din ang kanyang mga kuko. Sa gilid ng aming pinagtataguan ay may malaking palanggana na nag-uumapaw sa karne. Nakatitiyak ako na karne ito ng tao dahil may naaninag akong mga daliri at kuko. Kaya pinipigilan ko ang humikbi. Nakita namin na inangilan nito ang bata sa ilalim ng mesa. Saka inagaw ang hawak nito. Itinuro nito ang nakabukas na silid at nagtungo naman kaagad ang bata roon. Ibinalibag nito ang pinto na siyang nagpaigtad sa akin. Hinila nito ang katawan ng tao at inilagay sa ibabaw ng mesa. Nasaksihan namin na may inusal itong isang orasyon at ilang sandali lang ay naging karni ng baboy ang katawan ng tao. Pagkatapos ay sumilip ito sa may bintana at nagwala ito bigla matapos sumilip at marahas na binuksan ang pinto. Kaya nagkatinginan kami pareho ng kasama ko at dahan-dahan kaming lumabas sa pinagtataguan namin. Tiningnan namin ang paligid at nang masigurong wala si Aling Pasita ay kaagad kaming tumakbo palabas. Tinahak namin ang daan pabalik sa opisina upang humingi ng tulong sa gwardya. May naririnig pa kaming papalapit na kaluskos sa aming likuran. Hindi ko na ito nilingon sa takot na baka kung ano pa ang tumambad sa akin. Patuloy pa rin sa pagsunod sa amin ang kaluskos na yon hanggang sa napalitan ito ng angil at atungal. Hinahabol namin ang aming hininga pagkarating sa guardhouse. Siya namang paglabas ng bus namin kasama ang dalawang pinsan nito at ang guard na panggabi. Nawala rin bigla ang angil at atungal na kanina lang ay nakasunod sa amin. Inihatid na lang nila kami pauwi at doon ikinuwento ko ang nangyari habang tulala pa rin ang kasama ko. Kinaumagahan nag-file kaagad ako ng leave
sa takot na baka balikan ako ni Aling Pasita. Nakarating na rin sa akin ang balita na sarado na raw umano ang tindahan nito. Ngunit hindi pa rin ako kampante dahil baka nandyan lang sa tabi-tabi si Aling Pasita, nakamasid at inihintay ang tamang pagkakataon na makaganti sa amin ang kasama ko nang gabing mabuking namin ang sikreto ng mga luto ni Aling Pasita.